Alam nyo, sa dami ng mga bayani natin sa kasaysayan, may ilan na parang medyo nakatago sa anino. Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang isa sa kanila, si General Pantaleon Garcia. Isang leader na ang kwento, grabe, magpapatunay na ang tapang ay hindi sa lakas ng bisig, kundi sa tibay ng puso. Ito yung tanong na bumabalot sa buong kwento niya. Isipin nyo nga, paano mo pangungunahan ang isang buong hukbo sa gitna ng giyera kung hindi ka na makatayo sa sarili mong mga paa? Yung sagot dyan, yun yung gagawin nating sentro ng usapan ngayon. So, sino ba itong si Pantaleon Garcia bago pa ang lahat ng ito? Well, hindi siya sundalo sa simula. Isa siyang guro. Oo, teacher sa Silang, Cavite. Simple lang ang buhay, di ba? Nagtuturo sa mga bata. Pero alam nyo na, biglang mag-iiba ang ihip ng hangin. Kasi noong 1896, sumiklab ang himagsikan. At si Teacher Pantaleon, binitawan niya yung chalk. Ang ipinalit niya, isang itak. Yung classroom, naging battlefield. At yung respetadong guro, biglang naging isang mabangis na mandirigma. Ganon kabilis. At dito siya talaga naging kakaiba. Siya lang naman ang kauna-unahang general ng revolusyon na galing sa profesyon ng pagtuturo. Isang patunay na yung tapang pala wala sa kung anong trabaho mo, nasa puso mo talaga. At hindi to basta-basta ha, mabilis siyang umangat sa ranggo. Kasi naman, sa mga labanan sa Cavite at Bulaan, kitang-kita yung pambihirang tapang niya. Agad siyang napansin ni General Emilio Aguinaldo at naging isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang lider. Okay, so nagsimula yung laban niya noong 1896, pero pagdating ng 1898, may isang pangyayari na talagang babago sa lahat. Hindi lang sa takbo ng laban, kundi sa buong buhay niya. Eto na, eto yung turning point. Sa isang matinding bakbakan laban sa mga Amerikano, tinamaan siya. At hindi simpleng sugat, malubha. Pero anong ginawa niya? Sumuko ba para magpagaling? Hindi, itinuloy niya ang laban. Dahil sa mga sugat niya, hindi na siya makalakad. Ang tanging paraan para makagalaw siya ay buhatin siya sa isang duyan. Isipin niyo yung imahe na yon, isang general na nasa duyan habang nagpapatuloy ang digmaan. Grabe. At dito napapasok yung pinaka-hindi kapanipaniwalang parte. Sa kabila ng kalagayan niya na hindi na siya makalakad, anong ginawa ng pamunuan ng revolusyon? Mas tinaasan pa yung posisyon niya. Habang humihina yung katawan niya, parang lalong lumalakas yung tiwala sa kanya. At mula sa duyan na yon, oo, sa duyan, ginawa niya lahat ng trabaho ng isang general. Nagplano ng mga atake, nag-utos sa mga sundalo, at higit sa lahat, siya mismo yung naging simbolo ng pag-asa. Yung presensya niya lang, kahit nakahiga, sapat na para sabihin sa mga kawal niya, tuloy ang laban. Pero syempre, sa isang digmaan, hindi lahat pabor sa'yo. Noong Mayo 1900 sa Jaen, Nueva Ecija, natuntun din siya ng mga Amerikano. Sa puntong yon talagang halos hindi na siya makagalaw. At doon, sa pinakamahina niyang kalagayan, doon siya nadakip. Pero akala nyo tapos na ang kwento? Hindi pa. Kahit bilanggo na siya, matatag pa rin siya. Tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa bandila ng Amerika. So yung katawan niya hawak nila, pero yung prinsipyo niya, nananatiling malaya. At nang matapos ang digmaan, nagpatuloy pa rin ang paglilingkod ni General Garcia, pero sa ibang paraan na. Ibinaba niya yung itak at bumalik siya sa serbisyo publiko. Siya pa nga ang naging kauna-unang halal na presidente ng bayan niya, ang Imus. Pumanaw siya sa edad na 77 noong 1936. Isang buong buhay, di ba? Isang buong buhay na inilay niya sa bayan, mula sa pagiging guro, naging general hanggang sa pagiging isang lingkod bayan. Hanggang ngayon, buhay na buhay ang alaala niya. Kung taga Cavite kayo o napapadaan doon, makikita niyo yung mga eskwelahan at kalsadang ipinangalan sa kanya, isang patunay na yung sakripisyo niya hinding-hindi makakalimutan. So, ano ba talaga yung aral dito? Para sa akin, simple lang. Pinakita niya na yung totoong lakas, hindi yan sa kakayahang tumayo, kundi sa kakayahang manindigan. Yung buhay niya, isang malaking patunay na ang paglilingkod, panghabang buhay na commitment yan. At dito ko kayo iiwan sa isang tanong. Ang kwento ni General Pantaleon Garcia,
Hindi lang to tungkol sa isang bayani, tungkol to sa kung gaano kalakas ang kalooban ng isang tao. So tanungin natin ang sarili natin, hanggang saan nga ba natin kayang lumaban para sa isang bagay na mas malaki pa sa atin?